Sa isang maliit na nayon sa tabi ng karagatan, may isang dalagang nagngangalang Marina. Taglay niya ang pambihirang ganda na may buhok na kasing itim ng kalaliman ng gabi at mga matang kumikinang tulad ng perlas. Ngunit sa likod ng kanyang kagandahan ay nagtatago ang isang pusong mapagmataas at walang paggalang sa kalikasan. Araw-araw ang dalampasigan ang kanyang palaruan. Kinahuhumalingan niyang manghuli ng maliliit na alimango para paglaruan, pagbalibaliin ang mga korales na inanod sa pampang at walang awang tinatapakan ang mga isdang nahuhuli sa maliliit na lawalawan. Madalas siyang paalalahanan ng kanyang mga magulang. Marina, anak, ang dagat ay may buhay. Huwag mong saktan ang mga nilalang na naninirahan dito. Ngunit para kay Marina, ang mga salitang ito ay hangin lamang na dumadaan. Isang hapon habang abala si Marina sa kanyang masamang gawain, isang malakas na alon ang humampas sa kanyang paanan at mula rito ay lumitaw ang isang matandang lalaki na may balbas na sinlambot ng bula ng alon at mga matang kasing lalim ng karagatan. Ito ang haring dagat, nag-anyong isang simpleng mangingisda. Magandang dalaga, mahinahon niyang wika. Bawat nilalang sa ilalim ng tubig, mula sa pinakamaliit na isda hanggang sa pinakamalaking balyena, ay may halaga. Bakit mo sila pinaglalaruan at sinasaktan? Tiningnan lamang ni Marina ang matanda mula ulo hanggang paa at sumagot ng may paghamak. At sino ka para pagsabihan ako? Ang mga nilalang na ito ay narito para sa aking kasiyahan. Umiling ang haring dagat at ang kanyang mahinahong tinig ay biglang lumakas na parang kulog. Ako ang hari ng dagat at ako'y naparito upang bigyan ka ng leksyon. Dahil sa iyong kawalan ng paggalang, mararanasan mo ang buhay ng mga nilalang na iyong inaapi. Mula ngayon, ang dagat na iyong nilapastangan ang magiging iyong tahanan. Sa isang iglap, isang nakasisilaw na liwanag ang bumalot kay Marina. Naramdaman niya ang kakaibang pagbabago sa kanyang katawan. Ang kanyang mga binti ay nagdikit at nabalutan ng kumikinang na kaliskis. Siya ay naging isang sirena. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Marina ang takot. Sinubukan niyang tumakbo, ngunit ang kanyang mga paa ay wala na. Napaluhod siya sa buhangin, umiiyak at humihingi ng tawad. Ngunit huli na ang lahat. Dinala siya ng mga alon sa kailaliman ng dagat. Doon, nakita niya ang tunay na ganda ng mundo sa ilalim ng tubig, isang hardin ng mga korales na may iba't ibang kulay at mga isdang masayang lumalangoy. Sa kanyang bagong anyo, natutunan ni Marina ang kahalagahan ng bawat buhay. Habang buhay siyang maninirahan sa dagat, hindi na bilang parusa, kundi bilang isang tagapag-alaga. Isang paalala sa lahat ng tao tungkol sa kahalagahan ng paggalang at pagmamahal sa kalikasan.